Araw ng mga puso, damang-dama ang pagmamahalan at punuan ang mga restauran. Tumaas din ang presyo ng bulaklak. Pero nandito ka, nanonood ng video tungkol sa ekonomiya. Ano ang nangyari ayon sa datos? Malamang ay hindi ka nagdiriwang ngayong gabi o hindi sa tradisyonal na paraan. 30 taon na ang nakalipas. 7 sa 10 Amerikanong adulto ang kasal. Ngayon, 5 na lang. Ngayon, halos 1 sa 3 kabahayan ay binubuo ng isang tao. Pinakamataas na bilang. Sa una, mukha itong progreso. Ang katotohanang milyon-milyong tao ang kayang suportahan ang kanilang sarili sa pinansyal ay hindi maiisip ilang henerasyon lang ang nakalipas, lalo na para sa mga babae at sa mga lungsod. Sa maraming paraan, tagumpay ito. Pero may hindi inaasahang nangyari. Hindi ginawa ang modernong ekonomiya para sa ganito karaming taong namumuhay mag-isa. Dinisenyo ito sa ideya na magkasama ang matatanda sa isang bahay. Pero habang nababago na ito, hindi nakakasabay ang sistema at lalo pang nagmamahal. Ang pamumuhay mag-isa ay hindi ibig sabihin mas kaunti ang espasyong ginagamit mo, kundi ikaw lang ang sasalo ng lahat ng gastos. Ganon din sa insurance, emergency, at maliliit na aberyang tahimik na hinahati ng magkapareha. Ang mga dagdag na gastusing ito ang bumubuo sa tinatawag na ngayon ng mga tao na single tax o buwis ng pagiging mag-isa. Hindi ito opisyal na patakaran, kundi dagdag gastos lang dahil sa inaakalang hati kayo sa responsibilidad. Sa New York, halimbawa, ang pamumuhay mag-isa ay nagkakahalaga ng mahigit $20,000 kada taon para sa karaniwang umuupa, kumpara sa paghahati ng apartment. Hindi ito tungkol sa mas maganda o malaking tirahan, kundi sa parehong espasyong binabayaran mag-isa, isang mas malalim na problema. Habang tumataas ang gastos ng pamumuhay mag-isa, lumalabo ang pagitan ng pagiging single at malungkot. Kung kapos sa pera, mahirap panatilihin ang buhay panlipunan. Ang pakikipag-date ay nagiging gastos at ang pag-iisa ay unti-unting nararamdaman. Ngayong araw, sa pinakaromantikong araw ng taon, hindi tungkol sa pag-ibig ang pag-uusapan natin kundi tungkol sa ekonomiya. Magsisimula tayo sa 3 mahahalagang tanong. Bakit dumarami ang single? Bakit mas magastos ang pagiging single sa modernong ekonomiya? Kailan nagiging suliranin sa ekonomiya ang pamumuhay mag-isa sa halip na simbolo ng kalayaan? Halos 80% ng tao ay sumusuko sa New Year's resolutions pagsapit ng Pebrero. Pero ang tunay na pagbabago ay galing sa maliliit at tuloy-tuloy na gawain na nagdudulot ng pag-unlad sa paglipas ng panahon. Noong 2026 sa Economics Explained, tinitiyak naming makapag-upload ng 4 na beses kada buwan. At nagagawa namin ito. Ganoon din ang tungkol sa mental health mo. Araw-araw akong naglalakad para sa mental health ko. Pero minsan kulang pa rin. Kaya sponsor ng video natin ngayon ang BetterHelp. Ang BetterHelp ay isang online na plataforma na nagbibigay ng mga lisensyadong therapist na may sapat na kaalaman at pagsasanay upang matulungan ka at ang iyong kalusugan sa pag-iisip. Mas matipid ito at pwedeng iakma sa schedule mo. Kaya laging may oras para sa self-improvement. Ipepares ka sa therapist pagkatapos mong sumagot ng ilang tanong. At pwede kang lumipat ng libre kung gusto mong ibang therapist. Sa paggamit ng link sa description para magrehistro, makakakuha ka hindi lang ng 10% diskwento sa iyong unang buwan sa BetterHelp, kundi susuportahan mo rin ang channel na ito nang walang dagdag na gastos sa iyo. Noong ika-19 at ika-20 siglo, ang pagiging magkasintahan ay hindi lang dahil sa pag-ibig. Nakaasa rin dito ang pinagsamang kita at paggawa araw-araw. Isa ang may sahod, isa'y walang bayad na gawaing bahay. At sabay nilang binabayaran ang mahirap tustusan mag-isa na gastusin. Mas madali magkaroon ng tirahan, utang, at seguridad kapag bahagi ng sambahayan kaysa mag-isa. Kaya mahirap mamuhay ng mag-isa, lalo na para sa mga babae. Noong 1900 at 51 lang sa 3 babae sa United States ang nasa lakas pagawa dahil karamihan sa kanila ay walang opsyon na kumita sa labas ng bahay. Nagbago ito noong kalagitnaan ng ika-20 siglo. Nang dumami ang babaeng may sariling kita, hindi na naging kailangan ang relasyon para sa ekonomikong kaligtasan, kundi naging opsyon na lang ito. Kasabay nito, pinalitan ng internet ang maraming praktikal na gamit ng mga relasyon noon. Dahil maaari ka nang magpa-deliver ng mga grocery, mag-stream ng libangan, at kahit makahanap ng emosyonal na suporta online. Naging mas madali ng pamahalaan ang buhay mag-isa. Nabawasan ang pressure na gawing formal agad ang isang relasyon. Kaya nagsimulang magpakasal ang mga tao ng mas huli o hindi na talaga. At bilang resulta, bumaba ang bilang ng mga ipinapanganak. Sa United States, bumaba ang fertility rate
Mula sa humigit kumulang 36 na bata bawat babae noong unang bahagi ng dekada 60 hanggang sa mga 1.7 na lang ngayon. Sa buong Europa, karamihan ng mga bansa ay mas mababa na ngayon sa replacement level. At nitong mga nakaraang taon, ang mga lugar tulad ng South Korea at Japan ay nagtala ng ilan sa pinakamababang birth rate na naitala kailanman. Ang resulta ay kitang-kita halos kahit saan sa mga mayayamang bansa, lalo na sa malalaking lungsod. Ang pamumuhay mag-isa ay mula sa pagiging bihira ay naging normal na lang sa loob ng ilang dekada. Ang mga tahanang may isang tao lang ay bumubuo na ngayon ng halos kalahati ng lahat ng bahay sa Manhattan at higit sa 50% ng mga tahanan sa mga lungsod tulad ng Stockholm at London. Ang dating simbolo ng pag-iisa ay ngayon ay nagpapakita ng matatag na kita, kalayaan, at kakayahang mag-isa sa araw-araw na buhay. Sa ganitong tingin, ang pagdami ng nag-iisa ay bunga ng pag-unlad ng ekonomiya, hindi pagbagsak ng lipunan. Pero may problema rito. Habang mabilis na nakaangkop ang mga tao sa bagong realidad na ito, hindi naman nakasabay ang mga sistemang pang-ekonomiya. Ang mga pamilihan ng pabahay, mga batas sa buwis, benepisyo, at mga patakaran sa trabaho ay tahimik pa ring ipinapalagay na ang pagiging adulto ay may kasamang isa pang tao na nagre-resulta sa tinatawag nating single tax. Ang pabahay ay isa sa mga larangan kung saan hindi na maaring balewalain ang parusang ito. Kadalasan, ang mga apartment ay para sa 2 adulto at pareho ang presyo kahit mag-isa ka lang. Wala kang diskwento kahit isang bahagi lang ng kama ang gamit mo. Nagbabayad ka ng parang para sa 2 kahit mag-isa ka lang. Kaya ang mga single na umuupa ay gumagastos ng mga 7,100 na mas malaki kada taon kaysa sa may partner sa bahay. Sa mamahaling lungsod gaya ng New York, pwedeng umabot sa 20,000 kada taon ang agwat ng gastusin. Pareho ang apartment, lokasyon, at laki. Pero mas kaunti ang naghahati sa bayarin habang tumatagal. Apektado hindi lang ang individual, kundi pati ang merkado ng pabahay. Habang mas maraming tao ang namumuhay mag-isa, lumilipat ang demand papunta sa mga studio at 1-bedroom na unit. Gayunpaman, ang supply ay nakabase pa rin sa mga bahay na pinagsasaluhan. Kaya mas dumarami ang mga residente na nagkakagawan sa iisang limitadong bilang ng maliliit na apartment. Dahil dito, tumataas ang presyo ng paupahan at pinakamalaking apektado ang mga single dahil sila na lang ang nagbabayad. Mapapansin mong kahit saan na rin ang single tax sa pabahay. Halimbawa nito, ang mga grocery. Mas mura ng 30% kada unit ang mas malalaking pakete. Pero sulit lang ito kung may kasalo ka sa pagkain. Mas mura kada libra ang family pack ng manok. Pero kung mag-isa ka lang, kailangang i-freeze at pagplanuhan para hindi masayang. Mas mahal ang single serve, pero siguradong mauubos mo. Nagbabayad ka pa rin ng dagdag para sa pribilehiyong mag-isa, tulad ng sa utility, subscription, transportasyon, at maintenance. Halimbawa, transportasyon. Ang karaniwang taunang gastos ng pagmamay-ari ng kotse sa United States ay lampas na ngayon sa $12,000 kada taon, kasama na ang insurance, gasolina, at pagkukumpuni. Halos pareho ang gastos kahit ilan ang sakay ng kotse, kaya mag-isa, buo mong sagot ang gastos. Pero kung magkapareha kayo at share sa sasakyan, pwede kayong maghati. Ganoon din sa utility, ang pagpainit ng apartment o pagpapanatiling bukas ng ilaw ay hindi naman nababawasan ng kalahati ang gastos kahit isa lang ang tao sa loob. Ang single-person household ay gumagamit ng halos triple na enerhiya sa pagpainit kaysa multi-person household dahil ito sa disenyo. Kadalasan, ang mga residential building, floor plan, at heating system ay para pa rin sa household na 4 ang miyembro. Kahit mag-isa lang ang nakatira, di naman lumiit ang mga sistemang ito. Masyadong malaki ang mga heating zone. Sobra ang laki ng ventilasyon. At buong mga kwarto ang pinapainit kahit wala namang tao sa bahay. Dahil dito, 40% ng enerhiya sa pagpainit ng single-person household ay nasasayang. At ang gastos ay kinikarga ng isang tao, lampas pa sa buwan ng bayarin. Ang pagiging mag-isa ay nangangahulugang walang benepisyong mas malaki tulad ng health insurance na mas maganda sana kung may kasama ka. Kung may trabaho na may coverage, kadalasan pwedeng idagdag ang partner sa maliit na dagdag bayad. Sa United States, umaabot na ng mahigit 5,000 kada taon ang employer-sponsored family plans. Mga $6,300 lang ang binabayaran ng mga manggagawa mula sa sarili nilang bulsa. At ang natitira ay sinasagot na ng employer. Ang bumibili ng insurance para sa sarili lang ay walang ganong benepisyo.
Sa individual market, umaabot sa 8,000 kada taon ang premium. Walang access sa uri ng subsidy na nakukuha ng mag-asawa mula sa trabaho ng kanilang partner. Ganyan din sa retirement benefits, bayad na leave, at edukasyon. Ang mga may asawa na nagtatrabaho ay pwedeng mag-qualify sa spouse or social security benefits hanggang kalahati ng natatanggap ng partner nila. Karaniwan, may diskwento o full scholarship ang asawa at anak ng empleyado sa unibersidad. Kadalasan 50% hanggang 100% ng tuition ang saklaw. Pero hindi umiiral ang mga opsyong iyon kung walang partner. At kung hindi pa sapat ang pagkakaroon ng mas magastos na buhay at hindi pagkakaroon ng access sa ilang uri ng suportang pinansyal, kadalasan mas mababa rin ang kinikita ng mga single na tao sa karaniwan. Noong 2019, ang mga lalaking may partner ay may median income na humigit kumulang $57,000. Ang mga single na lalaki ay kumikita ng mas malapit sa $36,000, habang para sa mga babae, mas maliit ang agwat. Pero totoo pa rin, humigit kumulang $1,000 para sa may partner, kumpara sa $32,000 para sa walang partner. Lahat ng ito ay bumabalik sa kung paano namumuhay ang mga tao kapag mas malaki ang bahagi ng kita ang napupunta sa pabahay at mas nagiging mahal ang araw-araw na pamumuhay. Karaniwan, ang social life ng isang tao ang unang nababawasan. Mas madalang na ang pagkain sa labas at ang pag-inom ay nagiging hindi na sigurado. Kadalasang walang karelasyon ang mga mas bata at mababang kita na matatanda. Bukod dito, simula 2020 tumaas ang pangunahing gastos sa pagde-date. Tumaas ng halos 8% taon-taon ang pagkain sa labas at mas mabilis pang tumaas ang presyo sa mga full-service na restaurant. Ang mga tiket sa konsyerto na dati ay wala pang $100, ngayon ay kadalasang umaabot na ng higit sa 120. Kahit bago ka pa makakilala ng kahit sino, may presyo na agad ang mismong pagkakataon. Ang mga premium na subscription sa dating app ay karaniwang nagkakahalaga ng $40 hanggang $50 bawat buwan para lang mapataas ang tsansa mong makahanap ng koneksyon. Kapag pinagsama-sama mo lahat, mahirap nang baliwalain ang gastos. Ang isang simpleng date ngayon ay umaabot na sa pagitan ng $70 hanggang $80. Gawin mo yan ng ilang beses sa isang buwan, idagdag pa ang mga event, pamasahe, at bayad sa app. At ang pagde-date ay mabilis na nagiging isang luho na umaabot sa $100 kada buwan. Ayon sa survey, kadalasan 10 hanggang 20 date muna bago mag-commit sa relasyon, kaya pwedeng umabot sa mahigit $1,000 ang gastos para malaman kung may patutunguhan ang isang bagay. Totoo, hindi nito ginagawang imposible ang pagde-date, pero binabago nito kung paano nilalapitan ng mga tao, lalo na kung solo mong binabayaran ang renta, kuryente at insurance. Hindi na biglaan ang pagde-date, bihira ka nang lumabas, at mas iniisip mo muna bago pumayag. Habang tumatagal, ang pag-iingat sa pera ay nagpapabawas ng oportunidad. Kaya't ang pagtaas ng mga gastusin ay hindi lang nagpapamahal sa buhay ng mga single, kundi tahimik din nitong binabawasan ang mga kondisyon na nagpapadali sa pagbuo ng mga relasyon. Sa ibang paraan, okay lang iyon para sa ekonomiya sa ngayon. Sa unang tingin, ang pagdami ng mga namumuhay mag-isa ay parang panalo para sa ekonomiya dahil mas maraming kabahayan ang nangangahulugan ng mas mataas na demand at mas maraming gastusin kada tao. Gumagana lang ang lohika na yan basta't hindi nagiging isolated ang pagiging independent. Kapag nauwi na ito sa kalungkutan, nag-iiba na ang takbo ng ekonomiya. Kahit may tinatawag na single stacks, ang mga lugar na maraming namumuhay mag-isa ay maaari pa ring makaranas ng paglago ng ekonomiya basta't nananatiling konektado ang mga tao sa lipunan. Ang regular na pakikisalamuha ay nagpapanatili ng palitan ng mga ideya, tumutulong sa mga manggagawa na makahanap ng tamang trabaho at nagpapatibay ng tiwala sa araw-araw. Umaasa ang makabagong ekonomiya sa pakikisalamuha. Ngunit kabaligtaran nito ang epekto ng kalungkutan. Nagdudulot ito ng mababang produktibidad, mas masamang kalusugan, at mataas na gastusin ng gobyerno. Sa Estados Unidos pa lang, umaabot sa $460 bilyong kada taon ang nagagastos ng ekonomiya dahil sa kalungkutan, kahit hindi pa isinasaalang-alang ang mas malawak na pagkalugi sa produktibidad. Kaya sa huli, ang mahalaga ay kung nananatiling panlipunan ang pagiging mag-isa. Ang pamumuhay ng mag-isa ay hindi automatikong nangangahulugan ng pagiging malungkot. Sa katunayan, ilan sa mga bansa na may pinakamaraming solo na sambahayan ay sila ring mga lugar kung saan iniulat ng mga tao ang pinakamalakas na suporta mula sa lipunan. Ito ang tumutulong magpaliwanag kung bakit hindi bumagsak ang paglago sa mga bansang iyon dahil sa pamumuhay ng mag-isa. Pero hindi ganito ang balanse sa lahat ng lugar. Sa China, mas mabilis dumami ang namumuhay mag-isa kaysa sa adaptasyon ng lipunan. Kaya madalas nauuwi sa pag-iisa ang dating kalayaan. Sa ngayon, mayroon ng mahigit 100 milyong sambahayan na iisa lang ang nakatira sa China.
At ayon sa ilang pagtataya, maaaring umabot ito ng halos 200 milyon pagsapit ng taong 2030. Malaki ang epekto ng mabilis na pagtanda ng populasyon sa pagtaas na ito. Pero dumarami na rin ang mga kabataang namumuhay mag-isa sa lungsod, malayo sa pamilya, at kulang sa suporta araw-araw. Ang katotohanan iyan ang nagbunsod ng isang buong ekonomiya na umiikot sa pamumuhay mag-isa, mula sa mga kainan para sa solo, mga restaurant, at lumalagong pamilihan ng mga alagang hayop hanggang sa mga app na tumutulong sa pangangalaga, pagmamanman, at pakikisalamuha. Ang Xaileme ay isa sa pinakasikat at pinakamaraming download na app na maluwag na isinasalin bilang buhay ka pa ba? Isang bagay lang ang ginagawa ng app. Pinipindot ng mga gumagamit ang isang button araw-araw para kumpirmahin na sila ay buhay pa. Kapag hindi nila ito nagawa, magpapadala ito ng alerto sa isang emergency contact. Viral ang Xaileme dahil maraming nakaka-relate. Ang pamumuhay mag-isa, lalo na habang tumatagal, ay nagdudulot ng mas kaunting pag-check, mas luwag na ugnayan, at mas matagal na hindi napapansin. Pero madali ring magkamali ng konklusyon tungkol dito. Ang pagdami ng mga nag-iisang tao ay hindi nangangahulugang tumigil na silang maghangad ng koneksyon. Sa katunayan, karamihan sa mga single ay nagsasabing naniniwala pa rin sila sa pag-ibig at umaasa silang makikita nila ito. Mas maraming pagsubok ang pag-ibig ngayon, pero nananatili ang pagnanais sa relasyon. Lalo na sa mga batang adulto na aktibong naghahanap ng kapareha. Kaya mahalaga pa rin ang araw ng mga puso. Kung pinapanood mo ito mag-isa, normal ka ayon sa estadistika. Iyan ang mahalaga. Okay lang maging single at hindi lang magkasintahan ang dapat basehan ng disenyo ng ekonomiya. Ang problema, ang sistema ay laging inaakalang may kasama kang iba at pinaparusahan ka kapag wala. Sa huli, hindi ito tungkol sa romansa. Tinutukoy nito kung ang ekonomiya natin ay tugma pa sa pamumuhay ngayon at kung ang pagiging independent ay nagbibigay lakas o nauuwi sa pag-iisa. Sa araw ng mga puso, dapat nating itanong ngayon ang tanong na ito sa ekonomiya. Kung patuloy na nahihirapan ang mga tao sa pakikipag-date at pagbuo ng pamilya, mas kaunti ang nagiging pangmatagalang relasyon. At mas kaunti ang mga relasyon, mas kaunti rin ang mga nagiging anak. Mahalaga ito dahil ang mga ekonomiya ay umaasa sa bagong henerasyon para magtrabaho, magbayad ng buwis, at suportahan ang matatanda. Hindi na nakapagtataka na maraming gobyerno ang nag-isip, kung walang anak ang mga tao, bakit hindi sila bayaran para magkaanak? Pero sa totoo lang, hindi gumagana ang paraang iyon ayon sa inaasahan ng mga gumagawa ng patakaran. At sa ilang pagkakataon, nagdudulot pa ito ng panibagong mga problema. Kung gusto mong malaman kung bakit maaaring maging bilyong dolyar na pagkakamali ang pagbabayad sa mga tao para magkaanak, gumawa kami ng isang buong video na nagpapaliwanag tungkol dito. Dapat mo nang makita at mapindot ang video na iyon sa iyong screen ngayon. Salamat sa panonood, pare. Paalam.